kayo ay nasa sa bagong landas na ng buhay. At ang bawat isa sa inyo ay meron ng pananagutan na dapat gampanan. Magsusunuran kayong mabuti at maging maunawain ang bawat isa sa inyo upang maiwasan ang sama ng loob. Hindi mainam sa mag-asawa ang palaging nag-aaway. Hindi uunladan yung buhay. Naway maging masagana at maligaya ang inyong pagsasama. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Ito ang ating magiging tahanan. Maganda. Ito ang ating magiging kainan. Mukhang bago, no? Oo. Ito yung ginawa ko para sa atin. At ito naman ang ating magiging silid. Ang yaman ay narito lang sa paligid natin. Ang mga punong yan ang siyang magdudulot sa atin ng magandang kinabukasan. Halika. Saan tayo pupunta? Basta halika, sumunod ka. Ang mga punla ng lansones na yan ay isa pang pangako sa atin ng lupa. Oo nga. Ngunit mga 20 taon daw bago mamunga ang lansones. Totoo ba yun? Oo. Kahit na matagal pa kaysa ron, ay handa akong paghirapan. Sapagkat yan ay habilin sa akin ng namatay kong ama. Bakit ikaw lang? Pati ako'y katulong mo sa pag-aalaga ng mga lansones na yan. Ang gawain bahay, hindi mo kaya pagsawaan balang araw? Alin? Ang paggising ng maaga at saka ang pagluluto? Hindi lang yon. Ang paglilinis ng loob ng bahay, ng bakuran, at ang paghahatid mo ng pagkain sa bukid. Jose, ang tungkulin ko sa'yo hindi ko maaaring pagsawaan kailanman. Sapagkat yan ay kakambal na ng aking buhay. At asahan mo namang ang pagmamahal ko sa'yo ay tataglayin ko hanggang libingan. Jose? Ha? Totoo ba yung sabi nila na ang bunga raw ng lansones ay lason? Yan ang sabi ng matatanda. Alam mo, yan lansones nung araw, lason do yan. Ngayon, bumaba ang mahal na birhen at kinurot ang bunga niyan. Magmula noon, nakain na. Yan ang alamat ng lansones. O bakit naman dito sa ilalim ng mga puno nyog natin itatanim ito? Hindi na lang sa bukid. Ang sabi ng tatang ang gusto raw niya lansones sa lilim Kaya dito natin dapat itanim. Lahat yan pupunuin natin? Oo, lahat yan. Lahat ng sulok. Basta may lugar, tatamnan natin. Mas marami, mas mabuti. Sige. Pabiya mo yan at ako nang bahala. Sasakit lang ang likod mo, hindi ka pa sanay Hindi bale, masasanay din ako balang araw. Oo nga, ngunit huwag mong biglayin. Sige na, magpahinga ka na. Sige, tatapusin ko lamang ito. Ano ba? Sige na, magpahinga ka. Ano ka pa naman? Hindi nakikiliti ko eh. Kaya, tama na.
Mukhang masarap ang ulam ah. Oo. Ano? Kumusta ang lakad mo tungkol sa lupa? Naglado na. Alam mo, isang mahalagang bagay na lang ang kulang sa atin upang maging ganap na ang ating kaligayahan. Mahalagang bagay? Mm. Ano yun? Ang magiging gabay natin sa ating katandaan. Alam mo, ang gusto ko ay isang lalaki na mabait, makisig, at masipag na katulad mo. Ako naman, ang gusto ko, isang babae. Mabait din, at masipag, at magandang katulad mo. Eh kung anak natin babae, anong pangalan? Angelita. Hindi ko maging lalaki. Ang gusto ko naman ay Miguel. Ano kaya kambal? Ayoko nga, mahirap daw yun. Ang hirap. Sabay ba paano? Sabay daw yung kumagising, sabay kong magkasakit, sabay kung... At sabay din magsalita. Sige naman, Jose, hindi ba ngayon madadalhin yung kariton at kalabaw sa mga nanay? Siya pala, no? O sige, dalhin mo na. Baka mainit na sila eh. Ako na ang bahala riyan. Lakad ako, Maria. Jose, hindi mo na si Aling Toyang. Manganganak na ako. Dali ka. Alito yan! Ay! Alito yan! Ano yan? Ano yan, Jose? Madali ka na pinatatawag kayo ni Maria. Masakit na hon siyan. Ay, siguro mga anak na yun. Diyan na ako. Eh, mauna na ako sa inyo. Pupuntahan ko pa ninong ko eh. Ah, Sige, dalhin ninyo. Ninong! Ninong! Bakit? Mga anak na ho si Maria. Siya nga. Oo. Sandali na at magbibisa Eh, mauna na ako kayo. Pupuntahan ko pa yung ganak ko. Magkakaapo na kayo, kumpare. Oho. Lalaki sana. Bakit ho ba? Ang tagal yata. Ipanatag mo ang loob mo siya. Talagang ganyan ang nanganganay. Panatag naman ho ang loob ko eh. Ano
Salamat sa Diyos at nakaraos na si Maria. Nanak na ho siya. Oo, Ano ho anak niya? Namin, ano ho anak? lalaki. Lalaki. Lalaki? Lalaki. Bakit hindi namin nadinig ang iha? Siya nga naman. Ako nga'y nagtataka. Ngunit malusog ang bata at masigla naman. Baka naman likas sa kanya yung hindi iyakin. Marahil lalaking mabait na bata ang ating apo. Ano Halina. tayo? Tulog na giliw at naghihintay ang mga gawain. O, saan kayo galing mag-ama? Ay, pinasal ko ito si Miguel sa bayan. Arturo! Arturo! Gigisingin mo naman ang bata eh. Tatay na tatay ang itsura. Arturo! Ayan, nagising na. Tulog na giliw at naghihintay ang mga gawain. Tulog na giliw. Ay! Anak ko! Dito. Dito. Gising na anak. Bili ka ng tinapay, ha? Turo. Turo. Gising na anak. Maga na eh. Angelita? Angelita? Gising na anak. Nay?
Bumisip ka na, tamad! Bapi ko nito, ano ka ba? Uy! Ano ba kayo dyan? Hoy! Ano ka ba naman, Arturo? Bakit ba naman pati pagtulog ng Kuya Miguel may pinakikilaman mo? Napakatamado eh. Nagpapasama lang bumili ng tinapay si Lito. Ginising ko, nagalit na. Pabayaan mo na siyang matulog. Alam mo naman na may kapansana ng kuya mo eh. Sige, Lito. Ikaw na lang mag-isa ang bumili ng tinapay. Opo, Inay. Itay, bakit po kayo nalulungkot? Hindi naman ako nalulungkot ha. Eh bakit po nang nagdaan ako, hindi niyo po ako pinansin, gaya nung dati? Nag-iisip lang ako. Eh ano po ang iniisip niyo? Wala naman. Eh bakit sabi niyo, may iniisip kayo, yung pala po wala. Sige na. Malaking pinsala pa lang ang nagawa ng bagyo ko gabi. Matapos ang 20 taong paghihirap sa pag-aaral at paghihintay na mamulaklak, ay ganito pa nangyari sa atin. Inaasahan ko pa namang sa aanihin niya na mapag-aaral ko si Arturo Angelito sa Manila. Ngunit Tayong magagawa, Jose. Yan ang kaloob sa akin ng Diyos. Yes na pa hindi lang na ako. Chang? Saan mo yun nilagay yung damit na suot ko kahapon? Pinalabang ko na. Kalimusta? Sino mo siya? Si Gloria, pamangking ko. Ang ganda. Kailan po kayo dumating? Kahapon lang. Bakit kayo narito? Para tulungan ng Chang. Di ba po kayo nag-aaral? Tapos na akong mag-aral. Oh, may bibiling ka pa ba? Wala na ho. Pakalisan nyo na ho. Oo. Ang ganda nyo. Arturo, ito na yun. Bigyan niyo ba akong pambiling lapis mamaya? Hindi ba ka makalawa lang ang bumili ng lapis? May sino eh. Pala akong nababali. Kasi napakadiin ko makasulat eh. Kaya tuloy, ang daling isip sa katasasang. Ay, kaanan mo lamang yung pagsulat. Marami kang lapis na mauubos mo. Jose, ba't di ka kumakain? Wala akong gana eh. Kape na lang. Mukhang malakas ang hangin ngayon. Agahan mo lang ang pagpapadala ng pagkain, ha? Dalihan mo, Arturo. Aha.
pabayaan mo lang ako magdalang dito. Hindi ko kailangan ng sistema. Ninong! Alam niya ako, hindi mo dapat gawin yun. Anong pakialam mo? Siya inaanak ko. Pati ba naman hangarin kung paglingkuran siya eh, dapat mo pang panghimasukan. Nakikita mo ng ayaw niya, pinipilit mo pa. Sige na, Solan. Ninong! Bakit ba takot na takot ka rin kay Bruno? Eh, mangyari ho, balitang-balitang siyang pumatay sa kanyang asawa. Nagdadalang tao pa naman. Hindi naman siguro. Siya nga ho, Itay. Yun ang nadinig kong usap-usapan sa tindahan na si Bruno nga raw ang pumatay sa kanyang asawa. Nalalaman ba naman ni Bruno na yan ang paratang sa kanya ng taong bayan? Hindi nga ho eh. Ayaw ipaalam sa kanya. Aba, hindi tama yun. Bakit nila pagbibintangan yung taong hindi naman yata sila nakatitiyak kung talagang siya nakagawa ng pagkakasala? At saka kung siya nagkasala, di sana ipinarusahan na ng batas. Hindi tama yun. Nagkakamali sila. O sige na. Huwag kang matakot kay Bruno. Mabait yun. Tara. Nay, wala pong bawang eh. O, ba't di ka nagpunta kay Aling Tali? Wala rin po. O, sige, hindi na balik. Ay, andito na ako. Ang lapis mo, mahaba pa ba? Opo, 2 beses lang ako nagtaset. Ano naman? 2 lang naman eh. Nay, papanalo mo na ako. Sige. Alam, Gloria. Dito po kayo makilala ng Kuya Miguel ko. Kumusta ka, Miguel? Eh, hindi po siya nakakarinig eh. Sa senyas lang po kami nakakausap. O, isenyas mo sa kanyang ikinagagala ko siyang makilala, ha? Angelita, tawagin mo si Nito at si Miguel nang madala na itong pagkain sa mga tatay mo. Ito! Ito! Ano daw? Tayong tatlo ay magpasyal daw. Tayong tatlo? Tayong 2 na lang daw. Eh, sabihin mo, sa ibang araw na. Marami akong ginagawa ngayon dito sa tindahan. Dito! Hinihintay
Hatid kayo ng pagkain. Si ate ko, si Angsta. Siya naman, si Gloria. Kumusta ka? Kinagagala kita mo si Lala, Gloria. O sige, Lito. Diyan na kayo. Ha? O sige, Gloria, ha? Sige ha, maghatid ko silang pagkain sa bukid eh. Sige mga kasama, inom pa kayo. Umiinom na. Humihina na yata kayo ngayon. Hindi. Sige, ubusin natin. Ubusin natin. Ito'y para sa mga gandang dalaga ng Barrio Santa Monica. Ayan. Totoo nga magaganda. Pero napapansin kong ibang-ibang kilos ng ating mga dalaga dito sa baryo ngayon. Kung ituring ako'y parang isang kalimaw. Isang bagay na pinandidirihan. Makasalubong ko, lumilihis. Kausapin ko, hindi sumasagot. At kung lapitan ko, nagsisilayo. Bakit? Bakit? Ano bang masama ang nagawa ko? Bakit kayo nang pagtingin nila sa akin? Gusto ko pa namang magkaroon ng anak. At yan ay hindi natupad dahil sa maagang pagkamatay ng aking asawa. Kaya si Choling ang inaakala kong makapagbibigay sa akin ng kaligayahan. Subalit isa pa rin siya sa lumalayo sa akin. Huwag kang mawawala ng pag-asa, Bruno. Darating din ang araw at matutupad ang pangarap mong yan. Pero kailan pa? Malapit na. Ayan, katulad niyan si Jose. Malaking atraso sa akin yan. Kalahin ba naman ninyong pati pagligo ko kay Choling pakialaman? May araw sa akin yan. Oh, bakit ka umiyak? Ang inayo eh. Tinalo ako. Malupit, tay. Hawa ka ng Diyos. Ano po, Itay? Hawa ka ng Diyos. Baka namang meron kang nagawang pagkakasala. Wala ako eh. Hindi naman ho ako may kasalanan eh. Nagbibiruan lang ho kami ni Lito eh. Napikon siya at kinurot niya ako. Di piningot ko naman siya. Oh, sige, tama na yan. Oh, tama na. Dito. Ayoko ng away-away, ha? Sige, halikan mo ang ate mo. Piniingot niya ako eh. Nasaktan ako. Nalalaman ko, basta ayoko ng away-away. Sige, halikan mo siya. Sige, ayaw mo, ha? Wala kang biskwit, ha? Oh. Yan. Oh. Maria. Ano, Jose? Kumusta ang lakad mo? Mabuti. Maraming naglalasingan doon sa may tindahan. Oh, palagi naman yan. Bakit ba namang pinalo mo si Angelita? Abay, paano? Sinaktan niya si Lito. Kahit na ba di sana'y pinangaralan mo na lamang. Alam mo, Maria, ang pagsaway sa mga bata ay hindi nakukuha sa kapapalo. Maaari silang maghinanakit. Huwag mo na nga akong pakialam mo, Jose, sa aking pamamalakad dito sa bahay, ha? Nalalaman kong ginagawa ko. Bakit ba tila nagagalit ka? Eh, paano ting kagagalitan ko yung isang Angelita? Palagi ka nalaman nakikialam. Lumalaki tuloy ang loob niyang batang yan, eh. Huwag kang magsalita ng ganyan, Maria. Oh. Sapagkat lahat ng batang yan, pantay-pantay ang aking pagtingin. Ang ayoko lamang yung namamalo ka. Tapos. Ang tungkol sa bahay at sa mga bata, ako nakakaalam. Wala kang pakialam. Tapos din.
Choling! Choling! Huwag ka lumapit! Pakinggan mo ako, Choling! Huwag ka lumapit! Pakinggan mo! Choling, pakinggan mo! Bitiwan mo ako! Pakinggan mo! Bitiwan mo ako! Choling, bakit ka matatakot sa akin? Eh, hindi naman ako masama. Layan mo ako! Marangal ang hangarin ko sa'yo, Choling. Si Choling ho, tinulak ni Bruno sa bangin. Ha? Oho, Eh bakit itutulak kay mahal na mahal niya yun? ewan ko ho. Ngunit kitang-kita ko sinang itulak eh. Nang malaman niyang patayin eh, dinalan sa kanyang bahay. Eh bakit mo nalaman? Sinundan ko ho eh. Rome! Rome! Po, Sundin mo stereo, dali ka. opo. Mantiago! Mantiago! Oh. Bakit yun eh? Si Choling ho, pinatay ni Bruno. Ano? O, tinulak sa bangin. Saan? Sa ilog. Pinatay ang apo ko. Kitang-kita ko, dinala pa ni Bruno sa kanilang bahay. Diyos ko, ang anak ko. Kunin mo ang gulo ko. Choling, patawarin mo ako. Ano ba nangyari, Bruno? Tinente. Patay na siya. Alam ko. Ngunit bakit mo siya dinala rito? Kung sa kanila ko siya inihatid, ay maaari nila akong saktan. Kaya dito ko siya dinala. At ang totoo ay, sa kanyang pagkamatay, wala akong kasalanan. Ngunit ang sumbong sa akin ay tinulak mo raw sa bangin. Tinulak sa bangin. Paano kung magagawa yun? Samantalang siya ay mahal sa akin. Bruno, ayon sa balita, ang lahat ng pangyayari laban sa iyo. Kaya kinakailang maliwanagan ang bagay na ito. Tinente, kasama nila magpulong ni Choling. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Kaya patas tayo. Pero... Wala na ang apo ko. Hanggang saan nyo naman hinabol si Bruno? Akong layo yung inabot namin. Ang hina nyo naman, ang dami-dami nyo hindi nyo inabutan. Napakatulad tumakbo. Ang bilis. Dahil paus eh. Tao pala yung natatakot. Namumuti ang talampakan. Talaga naman. Ano po, Tay? Nay, magsimba ka na ba? Opo. Nagkalumisar ka na ba, anak? Ah, sige. Aba, Goryo! Bartoro, kumusta? Ang ganda ng suit mo ah. Mga kasama, si Goryo.
Kamusta ang buhay mo sa Maynila? Oh, sarap. Saka ang pera doon, napakadali. Oo. Basta gagamitin mo lang ang utak mo at abilidad. Para kang namumulot ng pera sa gitna ng daan. Oo. Kaliwa, kanan. Pera. Tignan ninyo ako. 6 na buwan pala akong naroon. Timpak sa lahat ng hinawakan ko. Eh kayo? Ha? Ganyan pa rin. Walang asenso. Nag-teach ka kasi sa bukid. Katulad mo, Arturo. Wala ka ng ibang inasikaso kundi ang bukid. Ikaw bang pala doon? Panikkalyo na lang. Kapal. Kasi araw-araw na lang hinahawakan mo eh. Yung kapal mo yan. Nipis na. Parasot na. Salapi yan. Araw-araw, sarap na hawak niyan. Alin? Eh kung hindi ba ako umalis dito sa atin, makapagbibis ba ako ng ganito? Ha? Glorio, marami bang ganyan sa Manila? Marami. Basta may pera ka. Eh, magkano naman ang halaga ng ganyan sa Manila? Mura lang, mga 30. Sentimos? Pwede, peso. Tumayo ka nga. Bagay eh. Oo, sabi mo na. Abit may pagganang-ganang kapatulmanad ka. Ano yung Kalokata ng malaria sa Manila. Talagang yung kilo sa Manila. Lahat aral. Ang ganun ba? Maria, mukhang hanggang ngayon ay galit ka pa sa akin. Aba, hindi naman ako galit sa'yo. Talagang galit lang ako. Hindi raw. Halatang halata sa mukha mo eh. Hindi naman ako galit magagalit sa'yo. Alalahanin mo sana ang payo sa atin ng iyong mga magulang. Na tayo'y magsusunuran, maging maunawain ang bawat isa, at nang hindi nagkakaroon ng samaan ng loob. Bakit masunurin naman ako sa'yo, hindi ba? Talagang ayoko lamang yung pinakikalaman mo lahat ng mga gawain ko rito sa bahay eh. Para ka naman bago ng bago. Kalimutan na yun. Para ano pa tayo magsisimba kung ganito rin lang kagulong ating buhay? Kalimutan na natin yun. Tama rin. Isang halik na. Sige na. Isang halik lang. Anong ulam natin mamaya? Hindi ka pa man nag-aalmusal eh. Pananghalian natin natanong mo. Mag-aadobong manok ako. Adobong manok? Sarap. Isa pa. Lito, may sinasabi siya, hindi ko maintindihan eh. Ang ibig niyang sabihin, maganda ka raw. Sabihin mo, maganda rin siya.
Anong naisipan mo na parito ka? Ibig ko ipagbili ang aking lupa. Kung maaari sana'y tulungan mo ako. Alam kong malaking tiwala sa inyo, Mang Pedro. Kung kaya kung maaari samahan mo ako sa kanya. Eto, dala ko ng titulo. Saan mo na, kuya? Nagdaan muna ako sa bahay. Eto nga't suot ko ang damit ng aking asawa. Para walang makakilala sa akin. Ngayon ba? Kung maaari sana'y. Tayo na. O, kamusta, Bruno? Mabuti ho. Marahil ay alam na ninyo kung bakit ganito ang kasugutan ko. Oo. At alam ko rin, ayon kay Magno, na wala kang kasalanan sa pagkamatay ni Choling. O magkano mo ba naman ipinagbibili ang lupa mo? 5,000 ho ang halaga nun eh. Sus, Maria Jose. Ay, pagbili mo na sa iba't hindi ko kayang bayaran yun. Magkano ho naman ang may tatawad ninyo? 2,000 kung gusto mo. Masyado ho naman yatang napakababa nun. Hindi mo na rin lang pinakikinabangan ng lupa mo at ikaw ay kinainitan ng mga taong baryo. Pumayag ka na at ibig kitang matulungan. Hindi ba nyo madadagdagan yung kahit na konti man lamang? Hindi na. 2,000 kung gusto mo. Ano, payag ka? Kayo ang masusunod. Magno, ngayong ako'y meron ng salapi, ay ibig kong ihanap mo ako ng mga ilang tauhan na maaaring makasama ko sa bundok. Yung mga matatapat sa akin. At kung ano man ang pangangailangan nila, ay ako ang bahala. Kailan mo kailangan? Hihintayin ko kayo ng Sabado. Bakit sa Sabado pa? Kahit na sa Makalaway, madadala ko yun. Meron pa akong mahalagang bagay na lalakarin. Eh, saan ka naman namin matatagpuan? Natatandaan niyo yung ilog na pinaglalabahan ni Choling? Oo. Tuntunin lamang ninyo, hindi kayo maliligaw. Sige, lalakad na ako. Asahan ko, Magno. Oo. Magno! Woo! Dito! O, doon na niyo lagay yan. Ang layo pala nitong pinagtataguan mo. Eh, bakit tatlo lamang yung kasama mo? Sapagkat silang tatlo lang ang tunay mong kaibigan na handang dumamay sa iyo. Ba, may bagong baril ka pala. Ito ang sinasabi ko sa yung lalakarin ko. Bukod sa inyo, ito ang pinakamatapat kong kasama at pinakamalapit sa aking puso. Malaki maitutulong ito sa pagiganting gagawin ko sa mga taga-baryong umapisa. Alam mo, ang lahat ng babae sa ating ngayon, ang may kalat ng balita na itinulak mo raw sa bangin ng iyong asawa kaya namatay. Tingnan mo nga naman. Kaya mo raw ginawa yun ay dahil sa paniniwala mong pinagtataksilan kanya. Kailanman ay hindi ko pinaghinala ng aking asawa. Sapagkat ang pagkakakilala ko sa kanya ay isa siyang ulirang babae tapat sa pagmamahal. Ang hirap nga niyan eh. Paniniwala ng lahat ng tao, ikaw ay napakasama eh. Tama yun. Ganon, ha? Oo. Kung yan ang paniniwala nila, hindi ko sila bibiguin. Pangangatawanan ko ng pagiging masama. Sapagkat sila nagunjok sa akin, magpapakasama na akong talaga. At ikaw, Magno, ikaw ang gagawin kong tagapaghatid ng balita sa akin. Pagkat hindi ka nila maaaring paghinila sa baryo, anumang ibig kong malaman doon, ay ikaw ang tatanungin ko. Masama, Bruno. Tawagin mo si Lito at ang kuya mo. Abay, wala akong sila riyan, Nay. O, saan na ron? Kasama kong naman siya ni Gloria. Abay, tanghali na. Sino maghahatid ng pagkain sa tatay mo? Eh, di ako na ho. Sige. Mag-iingat ka, ha? Tama.
padala naman ng pagkain natin. Oo nga ho, nagugutom na ako. Mabuti kayo, umuwi na tayo, baka hindi tayo dalan. Sige. Ano ba naman kayong dalawa? Alam naman niyo magkakatid kayo ng pagkain sa bukid, ah. Kasi yung kuya eh, sabi kay Gloria. Kain na. Total, naghatid na ng pagkain si Angelita. Ano ba nangyari kung nagdala ng pagkain? Gutom na kami ah. Kanina pa malis si Angelita. Eh bakit si Angelita ang natusan mo? Kasi wala itong dalawa eh. Aba, hindi ko dumating doon ah. Kaya kami umuwi. Baka kaya kung ano na nangyari sa batang yun, ah. Baka po natukayan ng ahas. Doro, hanapin natin. Sasama ko. Pusay, hintayin mo ako. Ang mabuti maghiwalay tayo. Ikaw Arturo doon sa may gawing ilog. Ikaw naman yung isang palukan. Okay, kaya. Angelita. Wag! Wag! Angelita! Ethan! Bakit? Si Bruno! Arturo. Ibang mo ang kulang. Jose! Tay! Saan kayo pupunta? Hahanapin ko si Bruno. Ngunit napakalawak ng bundok na kanyang pinagtataguan. Tsak na siya hindi niyo makikita.
Kahit isang sulok pa siya ng mundo magtago, ay hindi ako titigil hanggat hindi ko siya matagpuan. Kailangan ipaghiganti ko ang kalapastangan ng ginawa niya kay Angelita. Kung gayon sasama ko. Wag na. Bayaan mo ko mag-isa. Ngunit, Itay, may karapatan din ako magiganti. Tayo na. Mabuti kayo, maghiwalay tayo. Diyan kayo at dito ako. Oo. Mag-ingat ka sana. At pagkagat ng dilim, ay umuwi ka na at doon na tayo magtagpo. Oo. Patayin na natin yan. Mataba na eh. Wag. Ito lang mga aliwan ko dito sa bundok eh. Ano malay mo, baka balang araw magkaroon ng sisiw yan. Paano magkakasisi yan? Wala namang katsaw. Hindi manok ka. Kapag gawin ito, Sino sa palagay mo? hindi ko makilala eh. Malayo kasi. Marahil ay sinusiyan. Walang ibang lalaking maring manghas na pumarito.
na hindi mahalagang bagay ang sadya. Tumama kayo sa akin at salubungin natin. Mukhang ako hinahanap mo. Oo. Malaking utang mo dapat pagbayaran sa akin. Magdasal ka na't oras mo na ngayon! Hindi ako natatakot sa baril mo. Ay! Hindi ba dumadating? Ang inay! Nagpunta sila Tininte. Nagpasama siya upang hanapin kayo ng itay. Ang Kuya Miguel, hindi mo ba nakita? Hindi, bakit? Maris din siya kanina eh. May dalang itak. Aling Gusta? Oy, Aling Gusta? o ano ba, Arturo? Ano po si Materio? Kanina pa umalis, kasama ni Tinintit na ibang mga lalaki, upang hanapin kayong mag-ama. Ganun mo ba? Oo. Salamat po.
Diyan daw nakita ng Kuya Miguel ang itay. Kung gano'n hindi pa siya nalalayo rito. Mga kasama, maghihiwa-hiwalay tayo. Paliligiran natin itong bundok at ating susuyurin. Santiago, handa mo yung tulo. Opo. Magdadalawang pangka tayo. Ang iba sasama kay Arturo at kay Miguel. Ang iba sa akin. Hala, tuwa ng tulo. Yung mga kasama sa akin. Hindi na kayo. Kaya kayo. Bas, bagot marating! Tara. Bakit, Magno? Masamang balita. Ano nangyari? Masamang balita. Tayo na kay Bruno. Bakit, Magno? Masamang balita. Ano yun? Sabihin mo. Ang lahat ng lalaki sa Santa Monica ay nandito ngayon sa bundok at hinahanap ka. At ang balak nila, mamayang pagkagat ng dilim, paikutan nila itong bundok. Pag-iwalay sila at susuyurin nila. Ang mabuti kaya hanggang maaga umalis na muna kayo rito nang hindi kayo makulong. Mabuti nga yata. Huwag kayong mag-alala. Ako'y meron nalalamang ibang pok na maaari nating mapagtaguan. Mamayang gabi, ipakikilala ko sa kanila kung sino si Bruno. Oo. Sige, dali mo dyan ka. Mga kanayon, kaya ako kayo pinulong ay dahil sa nangyari kagabi sa bahay ni Aling Maria. Ang Brunong iyan ay napakadulas, napakatalino. Nalaman niya ang lahat ng lalaki dito sa atin ay nasa bundok at siyang hinahanap. Kaya't ang pagkakataong iyan ay kanyang sinamantala upang panhikin ang bahay ni Aling Maria. Naisip ko na hindi na natin siya kailangang hanapin sapagkat naniniwala akong siya muling magbabalik upang tayo paghigantin lahat. Yan ay dahil sa ginawa niyo sa kanya. Mga kanayon, kinakailangan ang bawat isa sa inyo gumawa ng kalatong. Ganito, ang tunog nito
ay nangangahulugan ng paghingi ng saklolo. Ang sino man sa inyo makakita kay Bruno mula ngayon, tugtugin itong kalatong upang malaman ng lahat na mayroong panganib. Ganito ang hudyat. Pesyo, maligaya na ngayon itong dumalaga ko at naikuha mo ng katsaw. Malapit na mga itlog yan eh. Kanya ginagawa ko itong pugad. Ano ba yung dala mo, Magno? Mga damit para sa inyo. O sige, paghati-hatianan niyo yan. O ano ba ang balita sa baryo? Ang mabuti, huwag na kayong sumipot sa Santa Monica. Bakit? Sapagkat ang buong baryo nakahanda. Ang bawat bahay, mayroong kani-kanyang kalatong na siyang magiging hudyat sa anumang oras kayong tumapak doon. Kalatong? Kung gayon ay pansamantalang sa ibang baryo na muna kami gagawin. Hindi na muna ako tutungtong ng baryo Santa Monica at makita ko naman kung di mamuti ang kanilang mga mata sa kahintay sa akin. Good pa. Kumusta nga pala yung anak na dalaga ni Jose? Mabuti naman. Kaya lang palagi mong tamlay. Sayang. Ibig ko makita uli eh. Mabuti pa limutin mo niyang halitang yan eh. Alam mo namang walang pag-ibig sa iyong bata. Bakit pipilitin mo? Baka yan pa mag-imbitsa ng buhay mo eh. Ibig ko magkaanak, Magno. Pwede pumunta ka sa ibang baryo hindi ka kilala. Magpakatino ka. Pipilitin mo yung katawan mo sa Santa Monica eh. Alam mo naman lahat ng tao na galit sa'yo. Hindi ba't konti ka nang pinatay? Sila may kasalanan kung bakit ako sumama. Sila! Sila! Tangina, hindi na sila. Bakit ikaw ay pumatay na ng tao? Ganag-ganag pa kung parang ka. Alam ba niya na kilos doon? Lahat aral. Ang ganun ba doon? Ano po, Inay? Napaaga ka ng dating. Sawan-sawa na ako ng kartatrabaho sa bukid eh. Gusto ko naman sanang pumunta ng Maynila at nang makakita ng ibang kapalaran. Biglang-bigla naman yata yung naisip mo yan. Hindi ho, Inay. Ang totoo niyan eh, nasabi ko na sa Itayan noon pa.
Ikaw lamang naman ang aking naasahan dito sa bukid. Nandiyan naman ho ang Kuya Miguel eh. Di ba't hindi niyo patulungin? Alam mo naman ang Kuya Miguel mo may kapansanan. Ang hirap po sa inyo, Inay. Wala na kayo bang pinapaniga kung hindi ang Kuya Miguel eh. Kaya ho nawin Arturo! Nakakalimutan mo na yata ang paggalang sa akin. Alam ko na, mahirap pa magtrabaho sa bukid. Totoo, Inay. Kaya sawa-sawa na ako rito eh. Ayoko maging alipin ng lupa habang panahon. Doon sa Maynila, maaaring matagpo ako mga ibang pangarap ko sa buhay. Kung yan ang nais mo eh, hindi kita pipigilin. Kailan ka aalis? Ngayon din, Inay. Sige. Gumaya ka na, anak. Ayan. Ito'y sadya kang inipon para sa'yo. Buksan mo. Kung sakalit kapusing ka ba, umuwi ka at bibigyan pa kita. Matupad mo lamang iyong mga pangarap. Sa palagay ko, Inay, hindi na ako kinakailangan bumalik pa rito humingi ng pera. Para kung nakikinikilit ang sa pagbabalik ko dito eh, dala ko na limpak-limpak na salapi. Kahit manawari, anak, magtagumpay ka sana. Salamat po. Yan ang bahala sa Inay, ha? Alis na ako, Inay. Ang mga damit mo, anak. Doon ako sa Maynila ako magpapagawa.
ninyo, Aling Maria. Sige na mga anak. Maglibang na lamang kayo. Kaya ko naman itong trabaho ito eh. Babayaan niyo siya. Trabaho ng lalaki yan, hindi bagay sa inyo. Halina kayo. Bakit mo pinausukan yan? Para mamulaklag agad. Masama yan ah. Eh bakit yung mangga pinapausukan? Ang mangga, oo. Pero itong lansones, hindi maaari. Dapat dito, didiligan lang. Mamaya masunog pati puno niyan eh. Ano yan? Bakit ate? Ate! Ate! Dali! Dali! Kuya Arturo! Kuya! Kuya! Ang ganda na suot mo, kuya. Ito ang uso sa Maynila ba? Sino siya? Siya nga pala, si Lucy ang kasintahan ko. Ang ganda. Ba talaga, siya ang pinakamaganda sa buong Maynila. Naku naman si Arturo. Talaga naman Ang nanay. Nasa taas. Halika kayo. Nay! Arturo, Nay, kumusta ka? mabuti ho. Nay, siya ho si Lucy, ang babaeng pakakasalan ko. Tiga Maynila ho siya. Kumusta ka? Mabuti. Sana sa itaas, anak. Lucy. Sana kayo mga anak. Dito na lang ho ako. Baka mahulog po ako sa hagdanan ninyo. Tayo na, Arturo. Huwag kang magtatagal, Arturo. Tayo na ron. Kamusta naman ang buhay sa Maynila? Mabuti. At madaling yumaman doon. Lalo na kung katulad mong maganda. Basta marunong ka lang magkaharap sa mga lalaki, madali ang pera. Ayoko makihilubilo sa mga lalaki. Yung ba ang babaeng napili mo upang maging kabyak na yung puso? Oo. Natitiyak mo ba naman na ikaw ay kanyang minamahal? Oo. At binamahal ko siya katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Hindi sa ako'y tumututol sa iyong hangarin. Ngunit, sa ganang akin, hindi siya karapat-dapat sa iyo. Hindi nyo lang siya lubusang nakikilala, inay. Si Lucy marangal. Mabait at tapat ko magmahal. Nalalabuan ka lamang, anak. Maniwala ka sa akin. Ang ganyang uri ng babae walang gagawing magaling. Inay, hindi ako nagpunta rito upang humingi ng inyong mga pangaral. Nagpunta ako dito upang hingi ng mana ko sa lupa. Ang pating nauukol sa akin. Kailangan ko 3,000 piso. 3,000 piso? Arturo, baka nahihibang ka na. Sana kukukuha ng ganong kalaking halaga.
Kung mga 1 o 200 lamang maaari kitang bigyan. Itong pagdating mong ito, ang akala ko ikaw ay makatutulong sa akin ng maski papano. Yung pala hirap pang ibibigay mo sa akin. Hindi, kailangan ko ang halagang yan. Sapagkat gagamitin ko sa pagpapakasal namin ni Lucy. Ang inihingi ko lang naman ay yung nauukol sa akin. Kaya't ibigay nyo na, inay. Saan ako kukuha, anak? Kayong bahala. Huwag niyo ko sisisi kung mangarang ako o magnakaw. Bago ko lamang ang halagang kailangan ko. Anak, huwag kang gagawa ng ganyan. Basta ibigay niyo ang kailangan ko. Huwag mong dudungisan ang pangalan ng iyong ama. Kailangan ko, inay. Ngunit, saan ako kukuha? Isan lang yung lupa. Ayan ang halagang hinihingi mo. Alis na kami, inay. Para yan lang, hindi mo madala. Ang lakas-lakas mo naman eh. Pagod na ako eh. Sige. Pagbutihin ninyong pagdidilig, ha? Upang mga ilang buwan lamang, mamulaklak na yan. Eto nga o, panahintili ko eh. Sigurado maraming bulaklak ang mga lasones ko. Oh, mas marami ang akin. Tignan natin. Bang marami, kukunti yan. Mas marami yung akin. Hindi, mas marami ito. Tingnan nyo, puno. Puno. Puno na ba yan? Kukunti pa yan. Puno na. Ang nanay mo. Nasa taas mo. Dito, tawagin mo. Nay! Ito po. Nalalaki po. Ba't hindi yung pinatuloy? Magandang araw po. Tuloy po kayo, Ma'am Pedro. Awag na ho at mayroon pa ho akong pupuntahan. Nataan lamang ako dahil sa natalo kong maraming bulaklakay ng mga lansones. Oo. Meron na ho bang nakapakyaw? Wala pa ho. Pero marami na hong tumawad. Masyado ho namang mababa, hindi pa sapat na pambayad ko sa inyo. Kung gusto naman ninyo, bakit hindi ninyo pakyawin sa halaga ng aking pagkakautang sa inyo? Mahirap ang makapagsapalaran. Malaking halaga ho naman ang pagbibilihan niyan lansones na yan eh. Sobra pa hong pambayad ko sa inyo. Kahit na. Kung abutan ng bagya, dilugi na ho ko. Siguro po naman nakatayuan ko ngayon, hindi na pahihintulot ng Diyos na abutin ko yan. Kahit manawari. Siya, ako'y alis na ho at meron pa akong paparonan. Diyos po. Magno! Magno! Aba, Pedro, tuloy ka. Awag na dito na lamang. Ano ba yan? Siguro alam mo kung saan nagtatago si Bruno ngayon, ano? Bakit ho? Gusto ko ikayatin mo siya upang sirain lahat ng mga bulaklak ng lansones ni Aling Maria.
nang hindi siya makabayad sa pagkakasala ng kanyang lupa sa akin. Alam mo na ibig kong sabihin. Naiintindihan ko na. O, baka pala lumakad mami, dumang ka sa bahay at bibigyan kita ng kwarta bilang pao ng bayad sa kanya. Oo.
Doon pa ang dalawa. Dali sa munisipyo. O, kamusta ang lakad mo? Ayaw nang tumanggap ng piyansa eh. Mabigat daw ang pagkakasala nyo. Kaululan yun. Wala naman silang katibayan laban sa akin ah. Ano ka ba klaseng abogado? Sige, lakarin muli. Oo. Patawarin niyo ako, Inay. Patawarin niyo ako. Pinagsisisihan ko lahat ng mga nagawa ko. Kailangan makakaunawa sa akin, Inay. Ngayon ko lang naunawa. Tama pa lang lahat ng mga ipinag-aral mo sa akin. Iniwanan ako ni Lucy. Matapos na malamang wala na akong salapi. Pinatatawad niyo na ba ako, Inay? Oo, Miguelita. Pinatatawad mo na ba ako? Oo, kuya. Paano, Kuya Miguel? Inay.